Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balitang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, Yes FM Manila na mahagi ng libreng gas at diesel sa mga tsuper. Restaurant sa Marikina namimigay ng libreng pagkain sa mga driver at riders. Mangrove tree planting activity isinagawa ng grupo ng kabataan sa isang isla sa Obando, Bulacan. Dumaguete, kinilalang pinakaligtas na lungsod sa bansa ayon sa World Travel Index. Pambansang kamao Manny Pacquiao nanawagan sa UN na palakasin ang suporta sa kabataan sa pamamagitan ng sports. At Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2026 iniurong sa May 2. Sa ating unang The Better News ngayong araw, ika nga nila, malayo ang mararating ng simpleng kabutihan na ibinibigay natin sa ating kapwa-tao. At magandang halimbawa na dyan, ang inisyatibong ito ng isang restaurant sa Marikina na namahagi ng libreng pagkain para sa ating mga dakilang driver at riders. Ang The Better News na yan tinutukan sa atin. Ang The Better News na yan tinutukan ni Mili Borja. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East, isang simpleng inisyatibo ang nagbibigay ginhawa sa mga driver at delivery riders na hirap pagkasyahin ang kanilang kita. Ang restaurant na ito kasi sa Marikina, namigay ng libreng pagkain sa mga driver ng pampublikong sasakyan at delivery riders kamakailan. Kabilang sa mga benepisyaryo ng free food mula sa Trinings Kitchen Stories ang mga driver ng jeep, bus at tricycle, pati na rin ang mga delivery riders. Pinangunahan ang inisyatibo ng chef at may-ari na si Jason Maulit na nagsabing inspirasyon niya ang kanyang yumaong lola na si Trining. Ayon kay Maulit, nagsimula ang kanilang pagtulong mula noong 2021 kasabay ng kanilang gratitude campaign para sa frontliners kung saan nagluluto sila ng pagkain mula sa donasyon ng komunidad. Matapos pumanaw ang kanyang lola, nagbukas siya ng restaurant na nakabatay sa prinsipyo ng malasakit sa kapwa. Sa tuwing may krisis, pansamantalang isinasara ang restaurant sa publiko at ginagawang community kitchen upang makapagluto at makapaghatid ng pagkain sa mga nangangailangan sa ilalim ng kanilang food dignity movement. Sa kasalukuyan, layunin nilang tulungan ng mga driver na naapektuhan ng taas presyo ng gasolina kung saan napipilitan ng ilan na mamili kung kakain ba o magpapagas na lang. Dagdag pa niya, bagamat hindi nito kayang solusyonan ng buong problema, nakatutulong ang libreng pagkain upang mabigyan ng lakas ang mga driver para maipagpatuloy ang kanilang trabaho. Nakikipagtulungan din ang restaurant sa mga magsasaka sa Benguet kung saan bumibili sila ng gulay sa mas mataas na presyo habang tumutulong naman ang mga farmer sa pamamagitan ng dagdag na donasyon ng ani. Para kay Maulit, mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor sa gitna ng krisis. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay nga niyan, patuloy nang umaaray ang mga kababayan nating tsuper sa mahal ng presyo ng diesel at gasolina. Wala ring humpay ang MBC Media Group sa pag-alalay sa kanila. Sa katunayan, nitong nakaraang linggo nga, ay umarangkada na rin ang pamamahagi ng libreng diesel at gas ng Solid FM station natin na Yes FM Manila. Ang mga detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Sa gitna ng nararanasang krisis sa produktong petrolyo, umarangkada na ang Oh My Gas promo ng 101.1 Yes FM Manila. Sa ilalim ng OMG promo, namahagi ang Yes Friend DJs natin ng libreng gas at diesel coupon sa mga tsuper at mga motorista na natsyempuhan na nagpapagas sa mga piling gasolinahan sa Metro Manila. Bukod sa libreng diesel at gasolina, handog rin ng Yes FM sa mga maswerteng manlalaro ang tsansa na manalo ng iba pang merchandise, gaya ng exclusive t-shirt, payong at marami pang iba.
Unang naambunan ng grasya ng Oh My Gas promo ang mga kababayan natin sa Del Monte Avenue sa Quezon City noong April 8. Kasamang Yes FM DJs gaya ni Rico Pañero, Laika Barista at Sexy Mega. Saka ito po ay simpleng tulong lang ng Yes FM kasi gusto namin masaya kayo. Ayan. At diba, at least hindi lang sa on-air, nakikita rin natin yung mga yes friend natin. Pag nasa labas din tayo, and at the same time, yun nga, tulong din po. Sobrang ang daming natuwa kasi talagang 1,500 na gas voucher. Kaya naman abangan din kami ng ibang mga super sa mga gasoline station dahil baka yung malapit na mismo o yung mapag-gas station nyo, yung oh my gas kayo. Sa Yes FM, oh my gas. Kaya maraming salamat po dahil ramdam namin. Kahit kami po ay nasa loob lamang ng opisina, syempre kami po ay nasa labas din na paminsan-minsan nakikita at nararanasan natin yung hirap ng krisis na meron kayo nararanasan ang bawat Pilipino. Kaya nandito ang Yes FM para magbigay ng kaunting tulong po para sa ating lahat. Tuloy-tuloy naman ang paglilibot ng Yes FM team sa iba pang bahagi ng Metro Manila upang maghatid ng solid na tulong sa mga motorista. Batay naman sa pinakuling pagtaya ng Energy Department, inaasahan ng big-time rollback sa presyo ng diesel taliwas sa datos mula sa oil industry sources. Para sa Dazier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, the better news para sa ating mga returning overseas Filipino worker dahil ang inyong mga experience bilang OFW ay maaari palang maging college degree. Iyan ay sa tulong ng isang accreditation program na formal lang sinimulan ng Commission on Higher Education o CHED. Kung paano, alamin sa report ni Dustin Bayog. Mayroon ng pagkakataon ng mga overseas Filipino workers o OFW na makakuha ng college degree gamit lamang ang kanilang overseas experience. Ito ay sa tulong ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program ng Commission on Higher Education o CHED. Ang mga interesado ay sasailalim muna sa National Registration and Onboarding for Lifelong Learning o Enroll System kung saan mas mapapabuti ang kahandaan ng mga Pinoy tungo sa trabaho kanilang nais pasukan. Angkop ito para sa mga displaced o napauwing OFW kung sa prioridad sa programa ang mga mayroong higit 5 taong experience. Maglalagay ang CHED ang mga tanggapan sa mga paralan sa mga kolehiyo para naman sa on-site registration at pre-assessment services. Samantala nitong Pebrero ay higit 300 Pinoy workers na ang graduate sa nasabing programa. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usaping kalusugan naman tayo. Binuksan na ang kauna-unahang chemotherapy center sa Laguna. Kabilang sa mga serbisyo nito ay ang libreng blood chemistry test at libreng gamot sa chemotherapy. Makatatanggap din ng mga pasyente ng libreng konsultasyon sa isang oncologist. Kabilang na rin ang kalahating kaba ng bigas. Matatagpuan ang bagong pasilidad na yan sa Laguna Medical Center na bukas araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maliban na lang po sa araw ng linggo. Ayon sa Laguna Provincial Government, makatutulong ito upang hindi na bumiyahe pa ng malayo ang mga pasyente upang sumailalim sa chemotherapy. Dako naman tayo sa Bulacan. Kung ano ang itinanim, siya ring ating aanihin. Kasabay ng pagunita ng Earth Month ngayong Abril, nagsagawa ng tree planting activity ang isang grupo ng mga kabataan sa isang isla sa bayan ng Ubando sa Bulacan. Ang itinanim, mga bakawan o mangrove na perfect para sa mga coastal areas at beneficial rin para sa pagpapalamig at paglilinis ng hangin sa bayan. Ang buong pangyayari at personal rin nating paglahok sa aktibidad. Panoorin sa The Better News Report na ito. Nagsagawa ng mangrove tree planting activity ang grupo ng mga kabataan sa isang isla sa bayan ng Ubando sa Bulacan kasabay ng paggunita ng Earth Month ngayong Abril. Pinangunahan ito ng Angat Kabataan Ubando, isang volunteer-driven organization, katuwang ang Ubando Municipal Environment and Natural Resources o MENRO at ang Bantay Dagat. Layunin ng programa na mas pagyamanin at paramihin pa ang mga puno ng bakawan sa Salambaw Mangrove Forest, isang isla malapit sa coastal barangay sa Ubando. Ito raw kasi ang nagsisilbing natural barrier o pananggal laban sa mga bagyo at malalakas na alon bago ito tumama sa bayan. Gayon din na nagpapalinis ng hangin at nagsisilbing tahanan ng mga yamang dagat doon. Para sa aming mga nasa coastal barangay, ay ito po ay natural barrier namin during storm. Pangalawa, nakakatulong po ito sa ecosystem natin. Pangatlo,
Ito po yung nagsisilbing tahanan ng alimango. Dito po sila nagbe-breed kapag malakas na po. Pag malalaki na po yung mataas na po yung tubig. Ito po yung nagiging breeding ground. Kamakailan nga lang matapos ang higit isang dekada, opisyal nang naipasa sa sangguniang bayan ng ordinansang nagdedeklara sa mangrove forest bilang isang protected area. Approved na from the level of the municipality. So ang kailangan na lang natin ngayon is antayin nila yung approval from the provincial, karoon ng endorsement from the mayor para bigyan ng pondo yung Bantay Bakawan. So yun yung inaayos namin ngayon para tuloy-tuloy yung operations. Mula sa paglalaan ng pondo, ito na rin daw ang simula upang mas mabigyang pansin ang naturang protected zone at magsilbing paalala sa laki ng maitutulong ng ating kalikasan sa ating pamumuhay. Dahil protected area na siya, mabibigyan siya ng pondo ng lokal na pamahalaan din para magsagawa ng mga programa. Hindi lamang sa community awareness, kundi pati na rin sa enforcement ng mga environmental laws, yung pagbabantay, and hopefully after ng few years ay ma-establish, ma-institutionalize yung pag-enforce ng batas para maprotektahan yung mangrove natin. Sana makita ng mga tao yung kahalagahan niya in a long term. Sana in the future, meron pang maabutang bakawan yung mga bata at mga susunod pang mga lahi ng Ubandenyo. Samantala, ayon naman sa presidente ng Angat Kabataan Ubando na nanguna sa aktibidad, mahalaga umano ang papel ng mga kabataan na makiisa sa ganitong inisyatibo, lalo na kumpara sa ating kalikasan. Yung pakikiisa ng mga kabataan, mahalagang bagay ito kasi nakikita ng mga mas nakatatanda sa atin na meron pa palang pag-asa, na kung minsan kasi sinusukuan natin yung advocacies na meron tayo na ay makalat na yan masyado, wala nang pag-asa yan, hindi na yan malilinis. Pero kapag nakikita nila yung younger generation na nakikisa sa mga ganitong gawain, nabubukas sa isipan nila, ay pwede pa pala magsimula ulit, pwede pala magbigay ng solusyon pa ulit. Kapag pagtutulong-tulungan natin yung pagkakaroon ng mga ganitong activity, maiibsan talaga natin yung pagkasira ng kalikasan at mape-prevent natin yung susunod na generation na ma-experience yung mas malalang kalamidad. Bukod sa pagtatanim ng bakawan, nagsasagawa rin ng clean-up drive ang grupo sa isla mula sa mga inanod na basura upang matiyak na mabubuhay ang bawat puno na kanilang itinanim. May nakatakdaring Earth Day Fun Run ng grupo sa April 18 kung saan ang halagang malilikom dito ay mapupunta sa coastal cleanup at pagtatanim ng marami pang puno ng bakawan sa isla. Ngayong Earth Month, ika nga, kung ano ang ating itinanim ay siya ring ating aanihin. Kaya naman sa patuloy na paglala ng epekto ng climate change sa mundo, isang paalala na mas mahalin ang ating kalikasan upang ang maging sukli ay hindi natin pagsisihan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news para sa kinikilalang City of Gentle People, ang Dumaguete. Dahil nanguna po ang inyong lungsod sa listahan ng safest city to visit this 2026 ng World Travel Index. Ang iba pang mga lugar na kabilang dito, alamin sa report ni James Galange. Itinanghal bilang safest city in the Philippines ngayong Abril, ang kinilalang City of Gentle People o ang Dumaguete City. Ito ay ayon sa pinakuling listahan ng World Travel Index o WTI kung saan nakakuha ito ng average score na 82.88 bilang ligtas na syudad na pwede mabisita ng mga turista. Kasunod ito ng ilan sa mga pamantayan ng WTI para suriin ang isang syudad gaya ng low crime rate, magaan na daloy ng trapiko at pangkalatang seguridad para sa mga domestic at international traveler. Nakilalang Dumaguete City bilang isa sa mga hospitable na syudad ng mga babait at welcoming ng mga lokal sa kanilang mga bisita kung kaya't masisiguro ang kaligtasan ng mga dayuhan. Habang tahanan din ito ng ilan sa mga pinagmamalaking isla ng Pilipinas, ang Apo Island na siyang maganda para sa mga mahilig mag-dive at snorkeling at ang magandang tanawin naman na handog ng Casaroro Falls. Samantala, sumunod naman sa listahan ng World Travel Index ay ang Davao City na nakakuha ng 79.22 na score na siyang sinundan naman ng Balanga Bataan sa ikatlong pwesto. Habang dito sa Metro Manila, tanging ang Las Piñas at Makati City lamang ang nakapasok sa top 10 na nakakuha ng 71.07 at 70.03 average score. Pero ang kinilalang capital of the Philippines o ang lungsod ng Maynila ay natagpo ang nasa dulo ng listahan o nasa 33 pwesto mula sa lahat ng kasama sa naturang survey. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Palawakin ang oportunidad para sa kabataan sa pamamagitan ng sports. Yan ang naging mensahe ni Manny Pacquiao sa kanyang talumpati sa harap ng mga world leader sa United Nations sa New York City. Binigyan diin din ng pambansang kamao kung paano natulungan ng boxing ang kanyang buhay. Basta sa Balitang Sports, ihahatid yan ni Matchpoint, Mili Bora. Nanawagan si pambansang kamao Manny Pacquiao sa mga world leader na palawakin ang oportunidad para sa kabataan sa kanyang talumpati sa United Nations sa New York City. Inilahad ni Pacquiao ang kanyang mensahe sa Sports for Youth Empowerment and Prevention of Violent Extremism, kung saan ibinahagi niya ang kanyang pinagdaanang buhay mula sa kahirapan sa General Santos City hanggang sa pagiging World Boxing Champion. Binigyan din niya ang mahalagang papel ng sports sa kanyang buhay na ani ay nagbigay sa kanya ng disiplina, direksyon at pag-asa. Ibinahagi rin ng Filipino boxing icon ang mga karanasan sa Pilipinas, partikular sa Mindanao, kung saan nakatulong ang mga community-based sports program upang mapalakas ang tiwala, kapayapaan at pagkakaisa sa mga lugar na apektado ng kaguluhan. Sa pandaigdigang antas, hinikayat ni Pacquiao ang mas matibay na ugnayan ng mga gobyerno, UN at iba pang sektor upang mapalawak ang sports program para sa kabataan. Dagdag pa niya, mahalagang gawing instrumento ang sports para sa kapayapaan, kaunlaran at pag-iwas sa karahasan at ekstremismo. This is where sport becomes important. Sport is not only competition or entertainment. It is a platform for inclusion, a space for discipline, in a pathway to opportunity. It brings people together across communities and backgrounds. It teaches respect, teamwork, and resilience. It provides structure, mentorship, and a sense of belonging, the very factors that reduce the appeal of violence and extremist recruitment. Magugunitang si Pacquiao ay nagsilbi ring United Nations Games Ambassador noong nakaraang taon at inimbitahan bilang pangunahing tagapagsalita ng Philippine Mission sa UN bilang bahagi ng kampanya ng bansa para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council na pagbobotohan sa June 3, 2026. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng pageant, sa halip ng May 1, iniurong na sa May 2 ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2026. Yan at iba pang update tungkol sa nalalapit ng MUPH. Sa report ng ating showbiz, Angel. Pageant fans, iniurong sa May 2 ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2026 na gaganapin pa rin sa Mall of Asia Arena. Paliwanag ng MUPH organization, ang panibagong date ay upang magkaroon pa sila ng sapat na araw na may ayos ang venue at mga kailangang plansyahin sa produksyon. Nito ngang weekend, inilabas na ang listahan ng top 40 delegates batay sa public votes, score ng selection committee at husay ng mga kandidata sa preliminary evening gown competition. Samantala sa April 16 naman, magpapasiklaban ng MUPH candidates sa Urdaneta City Cultural and Sports Center sa Pangasinan para sa National Costume Show. Ang papasahan ng korona ni reigning queen at Hisa Manalo ang siyang magiging kinatawan ng Pilipinas sa 75th Miss Universe sa Puerto Rico. At kung Miss Grand International All-Stars edition naman ang pag-uusapan, opisyal lang ipinakilala bilang hurado ng nalalapit na pageant ang Filipino shoemaker na si Jojo Bragais. 5 beauty queens nga ang kinatawan ng bansa sa MGI All-Stars. Kabilang na riyan sina Gazini Ganados, Imelda Schweighardt, Kailin Trajano, Alexia Nunez at Fusha Ann Ravena. Nakatakdang ganapin ang Coronation Night ng MGI All-Stars sa May 30 sa Bangkok, Thailand. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na nagtatapos ang aming paghatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang malit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.